masyadong matarik yung mga dinadaanan namin. Kami lumipat dito, hindi nagtagal, nagparinig sa akin yung kampana. In the province of Nueva Ecija, we will find out the municipality of Laur. The town of Laur was previously a small barrio of Bungabon, Nueva Ecija. Bungabon was formerly known as Santor, the first municipality which was founded in the province of Nueva Ecija. In the year 1636, by the Spanish Augustinian missionaries, it was identified as Barrio San Esteban, whose name was derived in honor of its patron saint, Saint Stephen, the King of Hungary. The name Laur was derived in honor of the wife of the late General Manuel Tino Dona, Lauriana Tino. Sa unang araw ng aming pagtuklas sa kagandahan ng Laur, hindi mo na maipagkakaila ang kagandahan nito. Pagdating sa magagandang tanawin, mga bulubundukin na matatarik at maging luntian ng mga pananim. Sa pagpapatuloy ng ating pagtuklas, tara at samahan niyo kaming alamin ang iba pang natatanging kahalagahan nitong Laur. Matatagpuan dito ang mga lumang kabahayan na nagsisilbing parte ng kasaysayan ng Laur mula pa noong panahon ng mga Hapon. At isa sa mga umagaw ng aming pansin ay ang pinakamatandang bahay na na-preserve dito sa Laur. Naririto tayo sa pinakamatandang bahay sa Laur na kung saan itinatag noong June 9, 1859 ni Ginoong Francisco Gregorio. Tatanong ko po kung ano po yung pangalan niyo, ma'am? Ako, Lilibet. Lilibet po. Okay po. Sa pamamalagi niyo po dito sa mahabang panahon, mga ilang taon na po kayo dito, ma'am? Magsasampog na. Magsasampo. Then, idadagdag na din po natin kung paano po kayo napunta dito sa bahay na to. Napunta, umuupa nga kami una. Opo, tapos po? Habang nagtatagal, kung mga alana na nagiging namamahala dito, may-ari, edi ako nang pinagpan nila, pinagkatiwala nila, nakita nila yun. Pagkagali ko gano'n. Total po nasabi niyo na rin po yung about sa amo. Then, pwede niyo po ba ikwento kung sino-sino po yung mga amo niyo po na yun at nasa na po sila ngayon? Sa Amerika na lahat. Dumalaw sila dito ng Undas. Noondas po. Para saan po yung pagdalaw nila ng Undas dito? Sa amain niya. Mga ali niya, gano'n, pininsa. Bahay ka mo. Sa bahay. Dinadalaw nila itong bagad daw o hindi. Gano'n, kumuha kami anak at pinagkatiwala nga niya. Oo, kung maayos pa po. Oo, gano'n. Kung ala kami dito, di ala na rin itong bahay na daw. Gano'n na nangyari.
Meron po ba kayong pwedeng ibida sa amin yung halimbawa na po yung experience na hindi niyo po makakalimutan sa bahay na to? Naman pagmamalaman. Experience namin, Opo. yung hindi kami umuupa ng bahay. Opo. Ganun. Ibig sabihin na nagiging katuwang na din Tiwala po. kami Opo. ganun. Opo. Kabawasan. Opo. Ganun. Sige po, yun lamang po at maraming salamat. Ito yung part ng bahay na kung saan nasira dahil na rin sa katagalan at epekto ng bagyong Santi dito sa ating Pilipinas. At kung makikita natin sa banda rito, yung hagdanan, ito yung nakarugtong doon sa may naputol o nagiba nating part ng bahay na kung saan yung pala yung kusina nitong bahay na luma na ito. The St. Stephen's Academy, or also known as SSA, are public school way back in 1963. SSA is the first school that built in Laur, Nueva Ecija. SSA is built in 1963 by the parish missionaries. At ngayon, papunta tayo sa bukirin ng Barangay San Jose na kung saan matatagpuan ang mga sariwa at malawak na taniman ng mga gulay. Narito po tayo ngayon sa Barangay San Jose na kung saan ay may malawak na taniman ng mga gulay. At kung mapapansin niyo po sa aking likuran ay may tanim ng mga kalabasa. Inabutan namin si Kuya Joel na nag-i-spray ng kanyang alagang kalabasa at mais dahil ayon sa kanya, mas magiging malusog at maganda ang ani kung ito ay aalagaan ng mabuti. Kuya, good morning po. Paano po ba paano po ba itanim yung kalabasa? Juan, paararo mo lang sa may parman. Tutublingan mo. Tatanim mo yung buto niya. Ganun lang. Parang yung maliliit na yan. Patatanim mo. Ano po ba yung mga produkto na gagawa sa kalabasa? Yung iba, ice cream. Magawa na ng ice cream. Yung iba naman, yung snack. Ginagawang chiki-chip, ganun. Ano po ba yung chicken chips? Yung Ano itsura po? Binibilang sindahan na ano. Parang yung slice na manilitis. Ganun. Ilang buwan po bago po anihin ang kalabasa? 2 buwan. Pipitas ka na rin. Hanggang 3 buwan. Yan. Kasi hindi may isang harvest yan eh. Pagka humarvest ka minsan, hanggang 5 yan. Yan. Habang tinutubigan mo siya, nagbubunga siya. Ganun. Ang Pagulyas Festival ay ginaganap tuwing ika-27 ng Abril. Ito ay dinarayo ng mga tao sapagkat ito ang pinakasikat at pinakamalaking festival na ginaganap sa bayan ng Laur. Tuwing fiesta ng Pagulyas ay nagkakaroon ng mga patimpalak tulad na lang ng pasarapan ng mga lutong gulay at pagalinga sa pagsayaw ng street dancing. Ang salitang Pagulyas ay nagmula sa mga ani ng bayan ng Laur. Pa ng ibig sabihin ay palay. Gul naman ang ibig sabihin ay gulay. At yas na ang ibig sabihin ay sibuyas. Ang tatlong ito ang pangunahing produkto na ipinagmamalaki ng mga mamamayan ng Laur. Umpisa pa lang, hindi na naging madali ang aming pagtahak sa kinaroroonan ng Bato Peri. Madulas at masakit sa paanan ang mga bato at sumabay pa ang malakas na agos ng tubig sa ilog. Narito po tayo ngayon sa Barangay San Felipe kung saan makikita sa aking likuran ang isa sa pinakadinarayo tuwing mahal na araw na tinatawag na Bato Peri.
papalapit ang mahal na araw, ay isa o higit pang buhay ng turista ang kinukuha sa batong ito. Audio Jungle. Audio Jungle. Ano po yung pangalan niyo, ate? Claudia Pronda. Claudia Frondia po. Matagal na po kayo dito? Ang tagal na. Mga ilang years na po? 10 years na kami dito. Kayo po yung nakatuklas ng... Hindi, ang nakatuklas dito mga Igorot. Bali, parang lumipat lang po kayo dito. Tinawag kami dito na tumira para kami ang maglinis din sa pool. Ano po talaga yung kabuhayan niyo dito? Nagtatanim ng mga gulay, palay, yan. Yun lang po. Tapos yung... Pag-uuling ng Pag-uuling lang po. Sa isang araw po, paano po yung kinupan niyo? Yung income niyo po, parang yan. Hindi arawan. Lingguhan. Ano po yun? Kung magmimitas kami ng gulay namin, 2 beses ang linggo. Kung uling naman, sa loob ng 2 linggo, 1 beses ang hango. Ganyan. Yung kikitain niyo po sa... Yan po. Tulad po dyan. Sa loob na... Napupunta din sa amin dahil kami ngayong naglilinis, hindi naman kami napaswerte. Kumbaga yun na rin po yung... Yun na rin ang yung binibigay ng mga tao, yun na rin ang pinaka-income namin. Kaya kung alang maliligo, kahit nakalilinis, kung walang maliligo sa loob ng 1 linggo, 2 beses kami maglinis. Kung walang maliligo, wala din. Wala lang din. Ganun po. Bakit po kaya nasira yun? Dahil nung bumagyo, Maganda po talaga. may mga cottage noon, may video okay dyan, dito may video okay din. Kung nga po dalawa na lang tinatirang cottage. Yolanda po. Yolanda sa kasi Santi. Kaya nabunot yung mga akasya. Nadaganan yung kabila nito. Salamat po. Mainit, grabe! May gamot daw to. Rachel, lalo yun yung tubig sa buhin ko. Kung malamig. Ganda ko po. Ang init, sobra nito. Sobrang init, anak. Saan din galing ito, Patay? Parang ito kanten. Pero ang galing niya. Sa katagalan na rin ng panahon, ang mainit hot spring ay hindi na preserve at hindi na ulit na paganda dahil na rin sa kakulangan ng pondo. Nasira ang mainit hot spring noong bumagyo ng bagyong Santi at Yolanda. Marami sa mga tao ang patuloy pa rin na dumarayo sa mainit sapagkat pinaniniwalaan na ang tubig na nasa bukal ay nakakagaling at ayon nga sa ating nakapanayam, ang tubig na nasa hot spring ay may halong sulfur na nakapagpapagaling ng mga sakit. Sa pangalawang pagkakataon, nabigo na naman kami puntahan yung mga taong nag-uuling kasi bawal daw sabihin yun.
Siguro na rin dahil hindi legal yung pamamaraan ng pamumuhay nila dito dahil na siguro sobrang hirap at hindi sila nakapag-aral. Kaya yun nila naisip nilang trabaho na pwedeng pagkuhanan ng kanilang kabuhayan. Sayang naman yung pinunta namin. Pero okay na. Narito po tayo sa Barangay San Isidro, sa bayan na Laur, kung saan nakikita niyo po sa aking likuran ang paggawaan ng uling na nagsisilbing pangunahing kabuhayan ng mga residente dito. At pagkatapos ng 30 minutes na ating paglalakbay mula sa Kalanto na kung saan doon natin nakapanayam si Kuya Ronald, ay ngayon ay natatanaw natin ang grotto ng ating Birheng Maria. Tara na at magpatuloy. Pagkatapos na mahigit na isang oras na ating paglalakbay mula sa Kalanto, finally, narating na rin natin ang ating destinasyon na kung saan tawagin nila ay the Statue of Virgin Mary. Tara! Grotto of the Miraculous Blessed Virgin Mary, constructed by the officers and men of the 72nd Infantry Brigade, 17th Infantry Division, Philippine Army with the support of the people of the provinces of Nueva Ecija and Aurora to manifest their love and devotion to the Blessed Virgin Mary and to serve as an inspiration and guide in the successful and peaceful pursuit of the brigade's mission. Unveiled and blessed by His Eminence Archbishop Ramon Arguelles, Military Vicar, on 19 December 1998. Nung kami lumipat dito, hindi nagtagal, nagparinig sa akin yung kampana na ang nakatira raw dyan, sabi nung aming kapitbahay dyan, tatlong lady, white lady ang nakatira dyan. Oh, tapos noong matagal na, malaki na yung aking anak na bunso, kailan lang, noong isang taon, nakahiga na naman ako. Wala akong ilo sa aking bigaan at napundi na. Sinindihan ko yung kandila. Lapot ko sa palanggana kong malaki na ganyan. Aba, nung ako'y mahiga niya, kano naman, kumampana na naman. Nung aking tinitingnan, may daga kaya ka ako nilin buko na tintin sa palanggana. Wala naman, nagbago na ako. Nilapitan ko. Pinurbahan ko, pinurbahan ko na gano'n kailangan yung pinto, yung palangganang malaki. Hindi naman gano'n. At kampana ang galing. Kaya yun, ikalawa kong dinig sa kampana na yan. Noong isang taon pa yun. Oh. Nung marinig ko nung una nga yun,
Maliit po yung anak kong bunso, kakaganyan pa lang. Nang maulit, may anak na siyang isa. O, kaya ngayon, meron akong batang lalaki na nakilala dyan. Nagbida sa akin. Totoo po bang may nakatirang tatlong lady dyan makukusuhan? Ay, oo, baka. Naku, napapanaginip ko po kayon. Kinukuha ko kamang binatilyo. Kaya talagang dyan, merong nakatira yan. Nakayungid ng kanyang hirahan dyan. Nakalubog. Di simbahan po siya dati po. Simbahan po. Simbahan po na sa loob po ng Kapanario niya may simbahan. Alam mo nakatayuro kundi Sa loob. sa loob ng Nasa loob po. bundok na niya, nasa loob nakayungid. Kasi yung ninong ko dito na kababata niya, si Ninong Angel, Oo. 45 days na nawala yon. Hinahanap nila, akala nga kasi kung saan na nagpunta yun, manggagamot yun. Talagang nawala yon. 45 days na nawala. And then, nung walang ano-ano, biglang lumitaw. Yung matanda na yun, tinanong daw nila, at ako'y bata pa nga nun, tinanong nila kung saan siya nang galing. Diyan ay ka sa loob na yan. Diyan siya galing. Sino nila Angel? Diyan siya galing. Kaya yaan, na ang bida, meron nga ro na napakagandang simbahan nga ro dyan sa loob na yan. Totoo yun. Kasi yung ninong ko na yun, manggagamot siya, naging manggagamot. Diyan nga lumubog, 45 days, diyan nga lumubog saan na yan. Diyan ang galing. So yung aming ninong noon, napakagaling talagang manggagamot. Gagamit. Namatay na lang. Talagang totoo yun. Yung sirang ninong. Kayo ba, alam nakikita ng kuros na malaking nakatayuro sa tuktok ng alana. Sir Alana. Nasira na. Yung taga-bayan na may katungkulan sa Kaya bayan. iniwawan na ng May-ari niyang lupain dyan. pagka masisira, Nagpatayo na krus na malaki. Talagang tinatayuan niya Kapanalan din. dahil nga sa kaya Nabulok. naman sa Nabulok yung krus. kaya naman sa ganang kampanaryo yan dahil talaga Kampanaryo. meron talaga diyan. Kampanaryo tawag dyan. Ay, kaya lang nabansagin na Kapanario dahil May may kampana. kampana tapos merong simbahan na nakatayo doon. Sa ano Sa ba? ilalim. Sa loob. Sa ano ng bundok. Yung may kapangyarihan talagang Talagang hindi meron lalabas yan. ang Meron kanilang talagang kampana ano. kung nakayumi. Kumbaga sa maniwala ka sa hindi, Hindi pero talaga kasi nga. kaya kami naniniwala dahil nga doon sa nanggaling dyan. Kasi nang yun, hindi naman nagyayay mandaan yun. Oh, yun, ay kamag-anak Nanggagamot yun, hindi nagpapabayad kahit na kung hindi nagpapabayad yun, pero nakakagamot. Naging bless. Oo, naging bless sa kanya, dahil hindi siya nagkuhan. Namatay na. Ako at ng aking team ay mas minabuti muna magdasal bago umakyat ng bundok dahil ayon sa kanila mayroon daw nanliligaw sa pag-akyat at pagbaba ng bundok. Sa pagkapatuloy ng ating pagtuklas sa iyas ng Laur Nueva Ecija, ay narito tayo ngayon sa daan patungong Kampanaryo, na isa ring tourist spot ng Laur Nueva Ecija na matatagpuan dito sa Barangay Sagana. Masyadong matarik yung mga dinadaanan namin. Halata naman sa pag-ahon, hirap na hirap kami. Kaya kailangan talaga magtulong-tulong para lahat kami ay makaahon. Ay, tulong ka! Matutulong ako! Finally, after almost 20 minutes, ayun na, matatanong na namin ngayon yung pinaka-art ko, kaso nga lang, may medyo mali dun eh. Dahil sa katagalan, nasira na rin. Kaya, pero sulit kasi makikita naman natin dito yung mga view. Yes. Ayun sila, hi kayo. Daniel. Hi. Then, andun na yung kampanaryo. Sa tuktok ng bundok. Mga ano na to, mga about 10 meters. Then, mararating na rin namin. Woo! So pagkatapos ng 30 minutes na ating paglalakbay ay finally narating na rin natin ang Kampanaryo.
Pagkatapos ng mahigit na isang oras na ating paglalakbay mula sa Canantol, finally, narating na rin natin ang ating destinasyon na kung saan tawagin nila ay the Statue of Virgin Mary. Virgin Mary. Virgin Mary. Tingin nga notebook dyan. Kaya na nandito. Ano na yung notebook? Sulat natin. Sa po yung bag ko. Sabi ko, game na! Game na! Game na! Ayun na. Narito po tayo ngayon sa Barangay San Felipe. Napakasiba to. Cute ang puso ng mga nagastos namin. Nagtatalo tayo na ba? Hala ako, sorry. Hala ako sa ulit. Ito wala pa alam sa mundo. Isang daan lang ba? Ako na daan. Ayan po. 1-on-1 yung dalawa. Go versus Rachel. Tingnan niyo po kung gaano sila kalakas kumain. Diba? Ito po, mga tapos na tumibato eh. Ay.